So our God is indeed faithful sa ating pong mga buhay. Okay? So this morning, ayan, so let's settle down and let's begin sa word ng Panginoon ngayong umaga. So nasa topic po tayo ng transforming love. Yun po yung pinaka paksa natin for this month. Okay. Kung may Bible po kayo, ay makibukas po kayo sa akin sa John chapter 15, verse 9. Yan po yung key text natin this morning. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. So the title ng message natin is Remaining in Love. Okay? And another verse or verses, tingnan po natin sa John chapter 13. And this time, this is in verse 34 and 35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Amen. So, very clear, yung binibigay po sa atin dito na salita ng Diyos. So, remaining in love. Tayo manalangin. Father God, we thank you for this morning. And we appreciate, O Lord, how much you love us. You died on the cross for us. Totoo po yung aming inawit, wala nang papantay, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, O Diyos. And as we worship you, Lord, may we all be able to express, O Lord, our love sa iyo lamang. Lord, remove all the hindrances. Remove, O Lord, lahat ng pwedeng makagambala sa amin. In the name of Jesus, we proclaim, O Lord, that this gathering is victorious one and glorifying to your name. Father God, alisin niyo rin po yung mga bagabag sa aming puso, sa aming isipan, at bigay niyo rin po sa amin yung kaamuan, kababaang loob, at kahandaan na tanggapin ang iyong pong mga salita. Father, we thank you, Lord, for everything, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Okay, remaining in love. Naniniwala po ba kayo that God's love is transforming? Amen po ba? Do you believe that God's love is transforming? Binabago ka ba ng pag-ibig ng Diyos? Talaga? Anong pagbabago na ang ginanap sa iyo ng Panginoon? Anong pag-ibig o anong pagbabago ang naidulot na sa iyo ng pag-ibig ng Diyos? It has power to change us and be the community, the church that God designed us to be. So remember this, ang church ay hindi siya istruktura ng organisasyon. Ang church ay hindi siya club or isang masasabing samahan na ang panuntunan, ang gampanin, ang damdamin, ay pangtao. Kundi ito ay mula sa Diyos na nararanasan ng bawat isa. Amen po ba? And this morning we will focus sa tatlong bagay, the source, the standard, and the strength.
when we talk about the love that is operating in us. So, importante po yon na malaman natin saan ba tayo umuhugot ng pag-ibig. Okay? Ano ba yung standard ng pag-ibig at paano ba ito nagiging makapangyarihan? Paano ba ito nagkakaroon ng strength? Okay? Nararamdaman yung strength ng pag-ibig na ito. In Matthew chapter 22, verses 37 to 40, meron pong sinabi po ang Panginoong Jesucristo diyan. But this is in response doon sa tanong ng isang expert in the law, asking Jesus Christ, what is the greatest commandment? And kung i-deepen pa natin yung konteksto, kasi Jesus Christ was able to silence the Sadducees. Ang mga Sadducees, they don't believe in resurrection. Doon sa sinabi ni Jesus Christ, they were silenced. And then the Pharisees, seeing that Jesus Christ was able to silence the Sadducees, nagtumpok-tumpok sila, and then one of the expert of the law, their representative, asking Jesus Christ, what is the greatest commandment according to the law? Itong 37 to 40, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. At ang sabi niya sa 39, and the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments, loving God and loving our neighbor. The greatest commandment is loving God. And the second is loving our neighbor. Tingnan mo yung katabi mo. Neighbor mo yan. Hindi yung komong katabi lang ng bahay mo, yun ang neighbor mo. Kapwa mo. Okay? Kapwa ko, mahal ko. Only legend knows. Mahal natin yung ating kapwa. That's the second love. Pero ang sabi daw ng Panginoon, gusto kong bigyan ng pansin, the law and the prophets. Ang question, among the law, sabi nung expert ng the law, ano daw ng greatest love, o greatest commandment? Pero ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang law, kundi all the prophets. He was pertaining all the scriptures. Ano ho? Yung sinulat ni Moses at lahat ng sinulat ng mga prophets, lahat ng sinulat nila, ito ang bottom line, loving God and loving our fellow men, our neighbor. Amen. So yun po yung ipinakikita dyan. Alam nyo, to understand this fully, tingnan natin yung the old covenant. Okay? Or let's see, ano ba yung pinakikita dito sa atin? At bakit na-introduce yung new covenant? Okay? Bakit na-introduce yung new covenant? So, tingnan mo natin yung old covenant. Alam nyo ba, pagdating sa law, there were 613 laws. Okay? Ang dami po noon. Akala nyo yung 10 utos lamang? Hindi po. Ang dami pong utos. 248 positive commandments. Ibig sabihin, these are the things we need to do. You shall do this, you shall do that, thou shalt do this, ang sabi. Then 365 negative commandments. Ibig sabihin, do not do it. Things to avoid. You shall not do this. So pag pinagsama yung 248, 365, 600 laws. Pero ang sabi ni James, okay, pertaining sa law, sa James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law, lahat yon, you are able to keep it, or to keep them, and yet stumbles at just one point, ang sabi niyang, guilty of breaking all of it. Kahit naka 612 ka at bagsak ka sa isa, you already disobey all the law. So, ano mangyayari sa atin? That's why, makikita din natin that the law is what? Cannot make you and me perfect. Amen.
The law is perfect. The law is righteous. But it can never make you and me perfect and righteous. Naintindihan niyo po ako? Yung law, perfect yon. Kaya nga ito yung basihan ng kanilang buhay. Kapag in-evaluate nila yung kanilang sarili doon sa law, nakikita nila that they failed somewhere in their life. And because of that, dapat ito yung mag-udyok sa tao na kailangan nila ang Diyos. Tama po ba? Parang pag nag-aral ka, kapag mababa ang grades mo, yung resulta ng exam, ito dapat yung nagmo-motivate sa'yo to improve yourself. Pero ang point, kahit i-improve mo nang i-improve ang sarili mo, hindi mo maaabot talaga yung panuntunan ng Diyos. Pero the law itself, perfect and righteous. Tingnan natin sa Hebrews, ano yung sinasabi sa law. Okay? Hebrews chapter 7 verse 19, "For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced, that is the new covenant, by which we draw near to God." In Hebrews chapter 10 verse 1, ang sabi, "The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, ang sabi, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship." Yung pong kanilang mga sacrifices, year by year, yung minention ni Pastor Maidon about the atonement, year by year, ginagawa nila yon, it can never make His people righteous and perfect. It can never, hindi daw. Kaya nga, yung law nagsasabi ng standard and the perfection and the righteousness of God, but we failed. And that's why God, a shadow ang sabi. Through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng way to be acceptable to the Lord. But mainly, kung law lamang ang ating pagbabasihan, hindi tayo magiging perfecto at karapat-dapat sa Panginoon. And then in Hebrews chapter 10, verse 9 and 10, ang sabi, "Then he said, Here I am. I have come to do your will," and that is Jesus Christ. He sets aside the first to establish the second. Yung old covenant, He set aside. Kasi yung old covenant pertaining the old law cannot make you and me perfect. In fact, we failed in that area. Pagdating kasi sa covenant, two parties agreed. At kapag nag-fail yung isa, okay, yung penalty ay tatanggapin niya. Kaya nga, sa kanila, uulitin ko, na-explain ko na to before sa inyo, yung pumapasok sa isang covenant, naglalagay sila ng animal na hinati sa dalawa, madami po yun, o depende sa kanila, at silang dalawa magkahawa kamay na lalakad sa pagitan noon. Na ang mutually, sinasabi nila na sa kasunduan natin, kapag isa sa atin ang nag-fail, magiging katulad nila, which means death. Sa part natin, o sa part ng Israelites who made a covenant with God, they failed. Bumagsak sila. And therefore, ang kamatayan ay nasa kanila. Ganon din yung sa panuntunan ng Diyos sa bawat sa atin. We failed God, and therefore we deserve punishment and death dahil sa ating pagkakamali at kasalanan. And praise the Lord, Jesus Christ said, "Here I am. I have come to do your will." He set aside the first to establish the second. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ, once for all. Amen. Year by year, kinakailangan maghain. Pero yung hain na yun cannot make His people holy and perfect at hindi sila acceptable. Pero sa pamamagitan ni Jesus Christ, that all covenant has been set aside to establish what? The new one, the new covenant. At dito sa new covenant na ito, once for all, He offered Himself para tayong lahat ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen.
para yung pagsamba mo at pagsamba ko ay katanggap-tanggap sa trono ng ating Panginoon. Hallelujah for that. Amen po ba? Kaya nga in Romans chapter 8 verse 1, in King James, mas maganda. Kasi diyan kulang eh. Therefore, ang sabi, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Hallelujah. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Kung ikaw ay na kay Kristo, na once and for all, ini-offer niya yung kanyang sarili para sa iyo, then ang sabi, the condemnation is no longer yours. Because the condemnation has been punished kanino? In Christ Jesus. Kaya nga, in Christ, tayong lahat ay katanggap-tanggap na sa Ama. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah for that. Hindi ka naging katanggap-tanggap kasi ang galing mo mamuhay. Hindi ka naging katanggap-tanggap kasi ikaw ay may mataas na pinag-aralan. Hindi ka naging katanggap-tanggap kasi hindi ka katulad ng tao na sinasabi mong hindi dapat sa Diyos at ikaw ay mas mataas ang antas mo sa Kanya. No, all of us failed. Kaya lang tayo naging katanggap-tanggap dahil once for all, Jesus Christ set aside the old covenant by establishing the new covenant by His blood. He died for us once and for all so that no condemnation na malapat sa atin, kundi kinuha niya ito para sa Kanyang sarili upang ang buhay ay dumaloy sa atin. Amen. That's good news. And that is the new covenant. That is the new covenant. Kaya nga in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ. Ano daw ang nangyari? The new creation has come. The old has gone, the new has come. Hallelujah. Binago na tayo ng Diyos. Alam nyo kasi sa Panginoon, ulitin ko, walang past, walang present, walang future. Nung sinabi ng Diyos na binago ka niya, you're a new creation, tapos na yon. It's already done. Amen. Tayo namumuhay tayo one day at a time. Na-expose sa atin yung failures natin, na-expose sa atin yung sin natin. Pero hindi yun ang nilalakaran natin. Ang nilalakaran natin, sinabi ng salita ng Diyos na kung ikaw ay na kay Kristo, hallelujah, ikaw ay binago na niya. Kaya nga yung landas ng buhay natin, transforming. Yung landas ng pamumuhay natin, binabago ka ng Panginoon. Hindi palala, hindi pasama, hindi paatras. Natuto ka na nga magpatawad noon eh. Natuto mo na ngang i-overcome yung mga trials noon eh. So, ibig sabihin, aantas, le-level up ang faith mo, le-level up ang obedience mo, le-level up ang sanctifying work ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Dahil nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay binago na ng Diyos. Amen. Ganon din yung trato natin sa ating kapwa. We are not evaluating our brethren, our fellow men, lalo na sa iglesia, sa setting ng iglesia, based sa kanilang ginagawa. Yes, they fail us. Sometimes they hurt us. Sometimes they disappoint us. Pero mga kapatid, wag nating limitahan sa ganung bagay ang tingin natin sa ating kapatid. Dahil ang agenda ng Diyos sa buhay ng ating kapatid, agenda ng Diyos sa buhay natin, ay pagbabago, 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 hanggang maging kawangis natin si Kristo. Amen. Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Nagkaroon ba ng pag-unlad? Nagkaroon ba ng mas maraming pagtatagumpay? Nagkaroon ba ng mas maraming pagbabago? Dati reklamador ka, dati chismoso ka, dati critical ka,
Binabago ba ng Diyos yun? Kasi kung pagbabasehan natin ng salita ng Diyos, if anyone is in Christ, if you see yourself in Christ, then you are a new creation. Ang landas mo tungo sa transforming work ng Panginoon. Kaya nga, yung theme natin for this year is transformational discipleship. Kung ang discipleship process na nangyayari ay hindi nagdudulot sa iyo ng pagbabago, let's review. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Kaya nga we begin, di ba, sa emphasis ng discipleship na sinasabi ko po sa inyo, napakahalaga ng authentic personal encounter with Jesus. Kasi yun yung magiging entablado mo ng unang paglakad sa Panginoon. Like Peter, they were fishermen. O sila ni John at ni James. But when they encountered Jesus Christ, they became fishers of men. Si Magdalena, si Mateo na dating tinawag na Levi, si Zacchaeus, ang daming binago ng Panginoon. At naganap yon when they encountered Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga na balikan natin lagi yung katanungan, talaga bang na-encounter ko ang Panginoon? Because transformation begins. Discipleship begins. Doon sa napakahalagang event na sumpungan at ma-encounter natin ang Panginoon. So, the new covenant has come and it was established by the blood of Jesus Christ, once for all. He died on the cross para wala nang repeated year by year na sacrifices ng atonement, kundi yung atonement ay ginawa na ng Panginoon once and for all. Wala nang condemnation sa atin. We are all acceptable to God through Jesus Christ. Amen. All our prayers are answered because of Jesus Christ. Lumalakad tayo ng katanggap-tanggap, binabago ng Panginoon. And because of that new covenant, ang sabi, those who are in Christ, siya ay bagong nilalang na. So with this thought, kung tayong lahat dito ay na kay Kristo at bagong nilalang na, so tayo ay kabilang doon sa new community. Amen po ba? This is the new community that Jesus Christ established. The church. Bagong pamayanan. And with this, ito mahaba-haba ito, let's read yung Ephesians chapter 2, verses 11 to 22. Ang sabi po dyan, therefore, remember that formerly. Would like to take note of that. Formerly. Everybody say formerly. Pag sinabing formerly, noon. Okay, dati. Formerly, you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves this circumcision, which is done by the body, or in the body by human hands. Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners of the covenants of the promise, without hope and without God in the Word. Sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, tandaan ninyo, formerly, dati, ang tawag sa inyo ay uncircumcised, nung mga taong tinatawag nilang sila ay mga circumcised o circumcision. What is circumcision? This is all about the old covenant. Sa old covenant, ang sabi ni Paul, hindi kayo katanggap-tanggap. Ang katanggap-tanggap lamang yung may covenant. And that covenant has promise. Kaya nga, sinasabi dito ni Paul, dalawang klase ng tao. Those who are under the covenant and those who are condemned because they are not included in the covenant. Kaya lang, this old covenant, sabi ko nga po, cannot make his own people righteous or perfect kasi sa totoo lang, they even rejected Jesus Christ. Yung kanilang rejection ng Israelites to Jesus Christ opened up the way for the Gentiles tulad natin to be acceptable sa harapan ng Panginoon, maging accepted. Amen po ba? So pinapaalala ni Paul, hindi kayo katanggap-tanggap. In fact, kung old covenant ang basis,
Wala kayong circumcision. There's no covenant, there's no promise para sa inyo. And that is verses 11 and 12. Tingnan niyo po yung cambio sa verse 13. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Jesus. Sino yung community? Sila yung nandun sa new covenant, now the new community of God, by the blood of Jesus Christ. Dati you are far away. Hindi kayo katanggap-tanggap, walang promise na para sa inyo ang Diyos Ama sa langit. But, ang sabi niya, now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. 14, for He Himself is our peace, who has made the two groups. What is these two groups? The Israelites and the Gentiles. These two groups become what? One. Amen? Naging isa na lamang. These two groups, one. He made it and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Wala nang nagdi-divide sa kanila. Iisa na lamang sila. Ang sabi diyan, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations, the old covenant, okay, has been what? Set aside. His purpose was to create in Himself one humanity out of the two, thus making peace. Hallelujah! Ang purpose ng Panginoon, through Jesus Christ, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng Hentil, kundi lahat ay iisa na lamang sa Kanya. And we become one community in the sight of God by the blood of Jesus Christ. That's why importante sa akin at sa iyo na meron tayong acknowledgement kay Jesus Christ as our personal and Lord, our Master, our Savior. Amen po ba? Amen. Importante po yon. Na once in your life, you acknowledge before God, Lord, I am sinner. Lord, I am condemned because of my sin. And I cannot make anything and do anything to make myself righteous and acceptable to you. Only through your Son. That's why, sabi natin sa ating prayer, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Kasama nun yung pagtanggap ng kanyang redemption, ng kanyang restoration. And because of that, you are reconciled back to the Father through Jesus Christ. And because of that, wala ng Jewish, wala ng Gentiles. Lahat ay isa na sa Panginoon. Kaya nga, kung anuman ang lahi mo, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bahagi ng community. The new community. So nakita niyo po yung succession, the new covenant that has been established through Jesus Christ, made these people, tayo na lang, wag na tayong lumayo, a new community of God. Kaya alam niyo, gustong-gusto ko yung name ng church po sa Timbawe, New Covenant Community. This community is because of the new covenant of Christ. Amen. Kaya lang, maganda rin yung pangalan natin, Christian na, may Bible pa. Kaya lang, may dala ba kayong Bible? Yun lang. New covenant, new community. Na-reconcile tayo. Verse 16, and in one body to reconcile both the Jewish people and the Gentiles, both of them ma-reconciled back to God through the cross by which He put to death their hostility. Okay, listen to this. Another practical application nito. Kung sinasabi mong ikaw ay nando sa New Covenant at bahagi ka ng New Community, dapat wala ng barrier sa kapwa mo. Amen. Hello? Dapat wala ng hadlang para ikaw ay makipag-ugnay sa kapatiran mo o kung sino man sa paligid mo. Hallelujah! Totoo ba yan? Hindi ka nga makapagpatawad. Hindi ka nga makamove on. Hello? Mamaya titingnan natin what operates and how important the love operates in us that completely destroyed the barriers that hinders us
to each other. Nakakalungkot kasi kung minsan ang tagal-tagal na nating mananampalataya, pero hindi pa rin tayo talaga nakakapagpatawad ng wagas. Sinabi nung Panginoon o ng Biblia through Paul, ang sabi, inalis na yung hadlang ng tao sa Diyos because of the blood. Hindi lang doon nagtapos yun, lahat ng hadlang na meron ako sa aking kapwa, winasak na din yun. And therefore, I can embrace even the weakness, even sa mga pagkakamali and failures ng aking kapwa o kapatid, kaya kong i-embrace ito. Remember, the context of this is church. Hello? Hindi barangay, hindi syudad. Ang konteksto nito, iglesia, na matutunan nating yakapin ang isa't isa kahit meron silang kakulangan because we see the work of Jesus sa bawat isa sa atin. Verse 17, He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. Shalom. Alam niyo, para magkaroon ng shalom, may shalom. Shalom is restitution. Hahaba pa tayo, pero some other time I will preach this to you. 18, for through Him we both have access to the Father by one Spirit. Hallelujah. Kung meron nag-ooperate na Espiritu sa buhay ng iglesia, this is the Spirit of God. The Holy Spirit. Amen. Hindi espiritu ng galit, espiritu ng tampo, espiritu ng kahapon, espiritu ng utang, espiritu ng disappointment, lahat ng espiritu, kinuha mo na. Hindi, kung mayroong espiritu na nananalaytay sa buhay ng iglesia, the Spirit of God, the Holy Spirit. Amen po ba? This is the community. This is the new community. There's new life. There's new spirit. There's new blessing. There's new promises. There's new anointing flowing. Love is overflowing. "19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizen with God's people and also members of His household." Isang pagkukumpara ni Pablo sa church ay tahanan, pamilya. Amen. Kaya ang tawag natin sa isa't isa, sister, brother. There's brotherly love, there's sisterly love. Household. Masayang tahanan. Amen po ba? Sa pamilya, lalo na sa amin, ang dami namin magkakapatid Nakikita ko habang lumalaki ako, nakikita ko yung mga kuya ko, mga ate ko, nagkakatampuhan. May magkakasuntukan pa nga Totoo yun. Nakakukwento ng nanay ko noon, at saka ng tatay ko noon, may kapatid ng kambal, si Pastor Nessie at saka si Kuya Ernie, no. Nung bata pa yan, pag nag-awa yan, no, lalo na si Kuya Ernie, pag nasakal na yung isa, pag sinitsita ng tatay ko, sakal-sakal, hindi niyan titigil, sakal pa din. Kaya kinakailangan lapitan mo, tanggalin mo yung pagkakasakal. No. Hindi, matitigok yung kakambal niya. Namumutla na nga daw kung minsan Kasi talagang tumigil naman talaga, kaya lang sakal-sakal pa din. Ang point ko, siguro nararanasan nyo rin sa inyong pamilya, nag-aaway, nagkakatampuhan. Amen. Otherwise, hindi household yan. Nagtampo ka na ba sa kapatid mo?
Ang hirap naman kung solo ka lang. Hindi ma-applicable kay Caleb to. Ba't ka malungkot, Caleb? Nagtampo ko sa sarili ko. Parang ang hirap no? Hindi, sa mga... sa family setup, di ba? Minsan tatampo ka sa nanay mo, nagtatampo ka sa kapatid mo. Minsan, nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya namin. Ito yung sabi ko sa mga pamangking ko, totoo, mag-aaway-aaway ang magkakapatid. Pero sa kahulihan, magkakasundo rin yan. Tandaan mo yan, sabi ko. O, hindi nagkasundo-sundo rin. Ang point ko, this is household. Minsan may tampuhan. Ang tawag nga sa sakit natin, temporitis. Walang gamot doon. Ang gamot doon, pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kahit na anong himas ang gawin mo, tatakabatok ang gawin mo dyan, hindi magbabago yun. Hanggat di niya nare-realize yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng forgiving heart. Amen po ba? So this is household. Mahal natin ang kapatiran, mahal natin ang bawat isa. Ang ngayon sabi sa kanta, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasi, di ba? Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may ngalak sa tuwina. May sinabi pa doon, di ba? Kahit may tampuhan, ahaha. Aha. Iba na yun eh. Naging apo hiking kayo. Di ba may binanggit na kahit nagtampuhan, di ba? May pagtatampuhan. Totoo naman yun eh. Minsan karapatan mo magtampo, pero wag naman buong buhay mo magtampo ka, kapatid. Kasi mamaya makita natin yung crucial role ng love ng Panginoon sa atin. Ano sabi sa verse 20? Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, ang sabi, in Him, the whole building is joined together. Hallelujah. Kung merong namamagitan sa akin at sa iyo, si Jesus Christ yun. Tingnan mo yung katabi mo, may namamagitan ba sa inyo? Si Jesus dapat yun. Hindi yung negosyo nyo, na kayo partner. Hindi yung ikaw ay kumpare o kumare. No. Hindi dahil iisang school yung pinasukan ng anak ninyo. Hindi dahil co-staff ko to sa school. Hindi ganon. Kung may namamagitan sa atin dalawa, si Jesus Christ yun. Kasi siya yung naguhugpong sa atin. Amen. Amen po ba? Yun ang naguhugpong sa atin. We are joined together by Jesus Christ. The whole building is joined and rises to become a holy what? Temple in the Lord. Hallelujah. In Him we are joined together in Christ because we are all is in Christ. Sa mag-asawa, kung minsan may mga hidwaan eh. Tama po ba? Pero lagi niyong tandaan, si Jesus Christ dapat ang victorious sa mga hidwaan na yun. Minsan may tampuhan ng nanay at anak. Dapat makita natin si Jesus Christ, may kakayahan pa rin siya na pagtagpuin at paghugpungin. Amen? So, nagkakaroon ng gap ang relationship, nagkakaroon ng gap ang ating samahan dahil ang na-highlight, alin, yung kahinaan, ang na-highlight, yung kasalanan, ang na-highlight, yung mga personal na agenda.
Pero kung ilalagay mo si Kristo dyan, hallelujah, magkakaugnay tayo dahil kay Kristo. Amen. Galatians 3:20, tingnan niyo po yan. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Kay Kristo tayo eh. So kung ang damit mo si Kristo, damit niya si Kristo, damit nung nandoon si Kristo, damit na nandito si Kristo, dapat isang uniforme tayo kay Kristo at dahil kay Kristo, magkakaugnay tayo. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, kung hindi lang dahil kay Kristo, inutangan na kita. Hindi lang dahil kay Kristo, siguro hindi kita papansinin. Totoo naman, di ba? Kung hindi dahil kay Kristo, wala ka dito. Tama po ba? Paano yung mga wala dito? Ay, sorry. At tayo nandito dahil kay Kristo. Because we worship Christ. This is our life in Him. Kaya napagyayaman yung relasyon natin sa isa't isa. New covenant made us new community. Pero it did not end there. New commandment. The new commandment. So alam na natin yung former regulations, useless, weak, diba? And cannot make you what? Holy, perfect. The new covenant through Jesus Christ made us perfect in the Lord. In this new covenant, the new community or the church is under the new commandments. Alam niyo yung commandments? Single word, love. Loving God and loving each other. Kailan mo huling sinabihang I love you, yung kapatiran? Yun totoo, ha? Kailan ka huling nagpatawad? Kailan ka huling yung tipong ang hirap ng unawain pero pinilit mong unawain? Kailan yun? Alam nyo, yung force behind that, the love of God. The love of God. 1 John 4:19. Yung fellowship mamaya, pwede hindi na kayo makinig. Anong sabi diyan? We love because He first loved us. Lahat ng pag-ibig nagmumula sa tao, lahat ng pag-ibig nagmumula sa mundo, hindi tunay na pag-ibig yun. Ang tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos. That's why we are able to love each other because He first loved us. Kaya alam niyo, dapat maintindihan natin yun eh. Hindi ko may reciprocate yung love na gusto ng Diyos para sa akin at pag-ibig ng Diyos para sa akin kung hindi ko maintindihan kung gaano niya ako kamahal. To that level na maintindihan ko na mahal pala ako ng Diyos. Ano man ang aking kasalanan, kahit di man ako karapat-dapat, hanggat di ako dumatating sa ganung pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, hindi ko may papasa yung pag-ibig na yun sa aking kapwa. At hindi ko rin mamahalin ng Diyos pabalik. Kaya nga, napakahalaga na maintindihan natin at maunawaan kung ano ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin. We love because He first loved us. 1 John 5, 1-4. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Kailan isinisilang na muli ang isang tao? When there's what? Acknowledgement of Christ in his life. The new covenant, He died for you and me. Doon dumadating ang muling pagkasilang. And everyone who loves the Father loves His child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His command. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not
burdensome. New covenant made us a new community, the church, without hindrance, joined together by Christ, brought us saan? Doon sa new covenant na ang pinakatema ay pagmamahalan. Amen po ba? Pagmamahalan. At itong utos na ito ng pagmamahalan, sabi, hindi to burdensome. When can this command of loving one another becomes what? Burden sa atin. When there's no love of God in your heart at all. Kung ang focus mo na pag-ibig mo sa sarili, hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos sa sarili mo. Amen po ba? Nagiging burden ang isang utos kapag walang pag-ibig. Total naman ay araw daw ng mga puso kahapon, di ba? Sa isang mangingibig, ang isang mahirap nagiging madali. Tama po ba? Tama po ba? Kaya nga may mga sabi, tatawirin ko ang 10 bundok, sabi niya. Lalanguyin ko ang pinakamalalim na karagatan at iaalay sa iyo ang mga bituin sa langit. Of course, ano yun, exage. Pero with those words, ipinakikita nung mangibig kahit gaano kahirap, gagawin niya. Dahil mayroon siyang minamahal. Tama po ba? Dahil siya nagmamahal. Bakit nagiging madali? Kasi may pag-ibig. How much more kung ang pag-ibig na nagahari sa puso ng bawat sa atin ay pag-ibig ng Diyos, nagiging madali ang lahat. Nagiging madaling magpatawad, o umunawa, nagiging madaling maglingkod, nagiging madali lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon kasi may pag-ibig siya ng Panginoon sa puso niya. Amen. Hindi yung nagwawalis ka, nguto ka ng nguto. Masipag ka nga, hugas ng pinggan. Walang pag-ibig doon, kapatid. Pwedeng masipag ka. Pwedeng masipag ka, pero hindi ka aya-aya at hindi ka tanggap-tanggap. Nakita na kayo ng ganun tao. Nakulang na lang, basagin sa harap mo yung pinggan na, basagin na yan. Minsan kami magkakaibigan, nagkakainan kami, walang gustong magugas ng pinggan. Sabi ko, dapat pala dinala natin, no, yung mga pinggan na yan, basagin na ng basagin, paggagamit, tapon na lang ng tapon. Pero bakit nagiging madali ang magmahal kahit hindi ka ibig-ibig? Bakit nagiging madali ang magpatawad kahit patingin mo, paulit-ulit na nilang ginagawa yon? Kasi yung nakikita mo, reflection mo yun sa Panginoon di ba? Alam mo rin yan May mga bagay kang ginagawa sa Panginoon, paulit-ulit mo ginagawa, pero hindi natapos ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi nagsawa ang Diyos na mahalin ka. So with this, we go doon sa source. The source, the love of the Father. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? This is love. Sabi niya, not that we love God. 1 John 4:10. Yawn. Tama, doon nga. Nasa slide naman, mahal kong asawa. Ang sweet. Kahit nakasiring yan, sweet yan. Let's read the verse. This is, 1, 2, go. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Amen. Ano yung source ng pag-ibig? Hindi dahil nagmahal tayo, kundi minahal tayo ng Diyos. Alam mo, kung huhugot ka ng pag-ibig sa sarili mo, kapos yan. Kulang yan. Magsasawa yan. Mapapagod yan.
Mag-give up yan. Susuko yan. Aayaw na yan. Magle-left the group yan. Bakit kayo nagle-left the group? Kasi ubos na yung pasensya mo. Tama? Kasi uyam ka na wala nang nagsasalita kundi siya na lamang. Tama ba? Post ng post, post ng post. Oh, left the group. Pero ang Panginoon, di ba? Buti nga hindi nagle-left the group ang Panginoon eh. Just imagine a church na nasawa na yung Diyos. Wala nang sense. Pero never. The Lord will not leave you. He will not even forsake you. Naniwala ko ganun doon sa church. Siya yung source ng pag-ibig. Hindi yung talino mo. Hindi yung lakas mo. Hindi yung karanasan mo. Hindi yung nakaraan mo. Ang source ng tunay na pag-ibig sa Diyos na bawat araw sariwa, bawat araw bago. Hallelujah. Amen. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Kanya tayo hugot. Mga asawang babae, kapag nasasawa na kayo magmahal sa asawa ninyo, lumapit kayo sa Panginoon. Sabi niyo, Lord, dagdagan niyo po yung pag-ibig ko. Ito na naman ang asawa ko. Bibili na naman ng big bike. Peace. Ito na naman ang asawa ko. Bibili sana ako eh. Kaya lang talagang, the Lord is good. Malay nyo naman, di ba? Pag kinukulang po kayo ng pag-ibig, that's the time kailangan mo lumuhod. Kasi pagpapakumbaba na yon sa harapan ng Diyos. Lord, hindi ko na mapatawad tong kapwa kong ito. Sobra na eh. Pwede kang humingi ng pag-ibig sa Lord, dagdagan mo yung pag-ibig ko. Minsan kapitbahay natin eh, di ba? Nagkakaroon ng away eh, kapitbahay sa kapitbahay eh. Sabi ko, minsan ang pinag-aaway lang tayo ng pusa, yung dahon galing sa puno ng kapitbahay. Pinag-aawayan, di ba? Totoo naman talaga eh. The Lord is exposing us sa mga ganong sitwasyon, hindi para ma-highlight yung mali ng iba, para ma-highlight sa buhay mo yung pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa iyo. Amen. Ang saya kaya noon, di ba, na nagdadakot ka ng dumi ng pusa ng kapitbahay, nakangiti. Praise the Lord. Di ba? Di ba? Dadakotin mo pa rin naman yun eh. Di ba? Ay, ba't hindi mo nalang baguhin yung puso mo na may pag-ibig? At that point, binabago ka ng Diyos. Sabi mo gano'n, late na naman siya, late na naman siya, late na naman siya. Talaga namang late eh. Problema na niya yon, tama? Edi sabi mo, Lord, kahit late siya, mahal pa rin kita, mahal ko pa rin siya. Amen. Walang mababago doon. Ang binabago ng Panginoon, yung puso mo at ang na-highlight, yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang source po natin is the love that comes from the Father. The standard. Anong sabi po dyan? Sa verse 10. Not that we loved God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ang standard natin is the sacrifice, the life offered to us by Jesus Christ. Amen. Yun po yung standard natin. Sabi ni Pedro, Panginoon, hanggang kailan ko po patatawarin ang aking kapwa? 7 beses po ba? No. 70 times 7. Ano ibig sabihin? Unending. Walang hanggan na pagpapatawad. Kasi hindi rin nagsasawa ang Diyos na patawarin ka.
Sabi ng asawa ko sa akin dati, bakit sa kanila hindi ka masungit? Sa akin ang sungit-sungit mo. Oo nga naman. Toing, sabi ko. Hallelujah, binabago pa rin ako ng Panginoon. Totoo naman di ba? Paglabas mo ng pinto, napaka-lovable person mo. Napaka-loving mo. Tama. Pagdating mo sa loob ng bahay, hindi lang natupi yung maruming damit. Isipin mo, maruming damit na yun, tutupiin mo pa. Pagmumulan pa yun ng putok ng bulkan. Peace. Pero, babawi naman konti. Ang sarap umuwi sa malinis na bahay. Oo, totoo yan. Yung pagpasok mo sa bahay, very organized. Ang sarap umuwi. Oo, totoo. Hallelujah! Hindi, sa totoo lang, ang sarap uwian ang bahay na malinis. Kaya kung merong ang asawang ok-ok, purihin mo ang Panginoon. Yung OC, purihin mo ang Panginoon. Kasi well-organized. Problema lang, hindi ko mahanap yung ibang gamit ko. Minsan nagdadalawang isip ako, naitapon na kaya yun o naiba lang ng tabihan. Pero mas mabilis siyang magpatawad kaysa sa akin. Ano kaya ang sitwasyon namin mamaya pag uwi? Ano? Hindi mo na ako maglalan sa bahay. The standard is the love of God. His atonement. His atonement. He carried everything upon himself. Was not supposed to be punished. Was not supposed to, what? Be there, dying. Unconditional yung love. Siya yung standard ng ating pag-ibig. Kahit nagsasakripisyo ka, kahit ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo na sana ginagawa, dahil yung kapwa mo, they do not deliver, cannot do it, gagawin mo yan. That's the standard. Minsan, sa church setup, you need to sacrifice a lot. Amen po ba? Minsan, pagpasok mo sa mga gawain, you need to sacrifice. Hindi mo para hanapin ang sarili mo. This is the difference between Christianity at sa ibang mga relihiyon. Ang ibang relihiyon, ibang mga katuruan, ang tao ang umaabot sa Diyos. Ang Christianity, hindi. Ang Diyos ang umabot sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. May mga pagkakataon, we need to bend, not the law. We need to bend, para abutin ang kapwa. We need to be flexible. We need to be more understanding. We need to have a big heart na mapagkasya natin ang ating kapwa doon kasama ang kanilang kahinaan. Amen. And then, there's this strength. Merong strength ngayon yan. Think about this. Kung ang bawat sa atin, si God at ang kanyang pag-ibig, ang source ng ating pagmamahalan, at ito yung standard ng ating pag-iibigan sa isa't isa, merong strength yon, may power yon. It converts individuals, it converts people, it converts people around us. May kapangyarihan yon, may lakas yon. There's power, there's strength in the love of God. Amen po ba? The strength is the love within the body of Christ. 1 John 4:11 and 12, ang sabi, "Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another." Amen.
We ought to love one another. Verse 12, no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Next slide, ang sabi diyan, the strength, the love within the body of Christ. Ang sabi, this is how we know what love is. May kanta, I wanna know what love is. Ang sabi, paano natin malalaman kung ano ang pag-ibig? Jesus Christ laid down His life for us. At ang kasunod nun, we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen. This is practicality of the love. Hindi yung pagpunta mo doon sa lababo at ikaw yung natokahang maghugas, galit na galit ka. Itong mga kapatiran to, kain lang ng kain. Hindi. Kung sa ganung paraan mo may papakita ang pagmamahal mo sa Panginoon, you are laying down your life for other people. Amen. Hallelujah. This is the strength that we have. We lay our lives. So sa conclusion, babalik tayo sa first verse na binasa natin. As the Father has loved me, sabi ni Jesus Christ, so I have loved you. The source, the love of the Father, the standard, so I have loved you. Saan? Doon sa cross. And then, the strength. Now, ang sabi niya. Ngayon. Yung source, pag-ibig ng Ama. The standard, yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Ngayon. So, it pushes us in life application. Remain in my love. Amen. Remain in His love. Remaining in the love of God. Let's pray. Tayo manalangin. This is how we know kung ano ang love. That Jesus Christ laid down His life for us. That's why we ought to lay our lives for our brothers and sisters. Di ba sa ganong anyo, natatransform yung buhay natin as the new community? Ano yung lingwahe sa community na ito ng Panginoon? Sa church, pag-ibig, pagmamahalan, may pagsunod, may paggagalangan, may respeto, may dignidad, at may pag-aalay ng buhay sa kapwa. Walang pagmamalaki, walang pagmamataas, walang pagtingin sa kanyang sarili na, uy, nakahihigit ako sa inyo. You don't need to prove yourself. Kung meron kang ipoprove, pag-ibig ng Diyos. Kung merong standard, pag-ibig ni Kristo. Kung nakukulangan tayo ng pagmamahal, huwag tayong lumayo. Doon sa source. Magpakumbaba tayo sa Kanya, Lord, grant me, bestow upon me the love. Di na po ako makapagpatawad. Full of bitterness. Ang dami ng reklamo sa aking puso, sa aking isipan. Nagiging mapanakit na yung aking salita sa aking kapwa. Nagiging rebelde na ako sa aking magulang. Sisimula na akong mandaya. Sisimula na akong magsinungaling. Sisimula na ako na manloko ng aking kapwa. Sisimula na akong lumayo. Lord, I need your love.
You are the source of my love. Hallelujah. We are God's household. That in this community, yes, may tampuhan. Yes, kung minsan nadidisappoint tayo. Pero we remain in the love of God. That's more important. Because remaining in the love of God will make you and me victorious. We place God, Jesus Christ, and the work of the Holy Spirit sa ating samahan. Who joined us together? Jesus Christ. Kaya nga ang hirap. Dapat mahirap sa atin ang mawalay. Mahirap dapat sa atin yung may tampuhan. Kasi alam natin na sacrifice, alam natin na compromise. The Lord Jesus Christ who joined us. Mga kapatid, kung meron man dito sa atin nagkakatampuhan, maybe this is the time na you need to settle it before the Lord. Lumapit ka muna sa Panginoon. And you can honestly tell God, Lord, I have these ill feelings against my brother. I need your love. You are the source of this love, not mine. And then give me humility to approach, to settle this. This is the love of God. Makita nyo, the Lord is transforming you and me in the process. Hallelujah for that. There's power in the love of God. He can transform us. He can change us. Father, we thank you for your message this morning. Thank you for your love. Thank you for the new covenant that made us, O Lord, a new community, this church, na ang lingwahe ay pagmamahalan. Na ang aming asal ay nakabase sa pag-ibig ni Kristo. Yes, Lord, may time na hindi kami nagkakaintindihan. May time na kami nagkakasakitan. But Lord, mas makapangyarihan ang pag-ibig mo. Kaya natututunan naming magpatawad, magmahal, umunawa. Natututunan namin, Panginoon, na yakapin ang isa't isa. Kahit anuman ang kanilang nakaraan, anuman, Panginoon, ang kanilang ginawa. Just like you love us, O Lord, ganon din namin mamahalin ang isa't isa. Lord, make this church, O God, a church that remains in your love. Bawat family, bawat miyembro ng pamilya, bawat tatay, bawat nanay, bawat isa, naandun, Panginoon, ang pananatili sa pag-ibig mo. Lord, we thank you. We bless you. In the name of Jesus we pray. Everybody say amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah for that.